Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Shell Spike. Welcome to Finland, babe. Kamusta naman ang Finland? Ayan, malamig. Sobrang lamig. So for today's vlog guys, i-share namin sa inyo kung paano namin siya, paano kami nag-process para makuha siya dito sa Finland. Ayan. Pero bago ang lahat, of course, mag-disclaimer muna tayo. So, lahat-lahat ng sasabihin namin, ito yung talagang ginawa namin. Yung talagang Based on experience. based on our experience talaga. Okay, so first, sasabihin namin kung ano yung pinaka-first talaga na ginawa namin. Kukunin ko lang yung kodigo namin. Meron kaming kodigo para ano yung sasabihin namin. Hindi kami magkamali at masabi namin lahat-lahat kung ano yung mga documents na pre-prepare namin, mga ganon. Kasi, sobrang dami nang nagtatanong sa akin kung paano ko siya kinuha. Sa mga bago pa pala sa channel ko, pag hindi pa kayo naka-follow sa TikTok ko, active ako sa TikTok, Shell Spike Vlog din. Follow nyo ako doon, active ako doon, pwede kayong mag-message, pwede kayong mag-comment kung ano gusto nyo sabihin. Yan. So, yan, mag-start na tayo sa kung paano kami nag-start. So, first, ayan, so ang ginawa namin ay online application. So, una, pumunta kayo sa enterfinland.fi. Andun lahat ng info kung anong gusto nyo malaman about sa pagkuha ng mga partner nyo dito. So, ang sasabihin lang namin ay yung kung ano yung visa na in-apply namin para sa kanya. So, first, mag-create kayo ng user account sa enterfinland.fi. So, may mga iba't ibang klase ng residence permit based on family ties. Kasi, kinuha ko siya based on family ties under cohabiting. Yun yung in-applyan namin residence permit. Yung based on family ties for spouse kasi mayroon siyang tatlong category doon. Spouse, registered partnership, or cohabiting. So, pipiliin mo doon sa tatlo na yun kung saan kayo pasok. So, yung sa type of visa na applyan nyo. Importante na malaman nyo kung anong visa at saka importanteng tama yung visa na in-applyan nyo. Kasi pag hindi, yun, may possibility na ma-reject. Kasi nung una talaga na ano namin, registered partnership yung applyan dapat sana namin. Kasi nga balak namin magpakasal sa Pilipinas. Nagpakasal talaga tayo. Hindi pa. Ano pa lang naman yun. Nung wala pa. Pa kaming magpakasal. So pag after pakasal namin, yun talaga dapat yung apply namin under registered partnership. Yun. Yung inanalyze ko kasi kung ano yung Analyze mo? Inanalyze. Yung category nung registered partnership at saka yung cohabiting. Yung registered partnership kasi hindi pasok yung ano namin. Oo, yung sa marriage namin sa Pilipinas kasi hindi siya legally recognized sa Philippines. So hindi kami pwedeng mag-apply under registered partnership. Ang registered partnership pala dito is for same-sex partner. Okay? Kasi pagka yung country nyo ay nire-recognize yung ano. Just like sa Europe or sa US, may mga same-sex partners or couple doon na nagpakasal sila doon sa mga country na recognize yung same-sex marriage. Pwede nilang applyan yung registered partnership. Kaso sa Pilipinas, hindi naman siya legally recognized. So doon kami sa cohabiting nag-apply. Yes. And so yun, mga requirements na pinasa namin, nag-base lang din kami sa nabasa namin sa Enter Finland. Although kumuha kami ng mga sa mga friends namin na kumuha din ng mga partner nila, pero mostly nag-base talaga kami kung anong hiningi ng Enter Finland. I mean, kung ano yung nakalagay doon sa Enter Finland. Yun yung pinaka-bible nyo guys, yung Enter Finland kasi yun yung nagbibigay ng information kung tamang information kung ano yung step by step na gagawin nyo. Ano yung documents na i-prepare nyo. Kasi ano naman din, babasahin nyo talagang maigi yun. Kung ano yung mga category doon na a-applyan nyo. Kasi provided na lahat doon eh. Kaysa yung
yung magkano kayo ng ganito yung process nila kasi case-to-case basis Case-to-case basis talaga so baka siya. yung process nila is kakaiba sa inyo, baka magka-problema kayo. Kaya sundin nyo ano yung nasa Interfinland. So kami din, iba din yung case namin. So, sinunod na namin yung nandun. At least, meron kaming basis kung sakaling ma-question. Mamaya, malalaman nyo kung ano yung mga ginawa namin para para ma-support yung mga masunod kung ano yung nasa Interfinland. Yan. So, ang una na requirements ay rental agreement as proof of living together. So, ano yung pinasa natin? As proof of living together. Kasi nga, di ba, yung ano namin is cohabiting siya. Although nagpakasal kami. Yung ano kasi namin, sa cohabiting kasi, ang required kasi nila doon, at least 2 years living together kayo in a marriage-like marriage-like relationship. So, kailangan nagsama kayo. At least 2 years. Yun yung requirements talaga niya. So, to prove na nagsama kayo ng 2 years, may mga samples sila na binigay yung tenancy agreement, kung nagre-rent kayo, ganun. So, yung contract of lease nyo, pwedeng yung gawin nyo na proof of living together. Pero kung sa amin kasi, sa case namin, hindi kasi kami nagre-rent. So, tumira kami sa lola ko na sa isang unit, pero hindi kami nagbabayad ng rent kasi property namin yun. So, ngayon, wala kaming tenancy agreement na mapipresent. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng barangay certification na naka-state doon na kaming dalawa nagtumira at we live together sa residence namin. Tapos naka-indicate doon yung period of time, yung date, kung kailan kami nag-start na tumira at hanggang kailan kami tumira doon. Yun. Tsaka for the purpose of visa application. Kasi kailangan nakalagay yun doon. Kasi, syempre, di ba pag may mga barangay certification, may purpose talaga yan. Wag yung for legal purposes, ganun, wag yun talaga. Kasi maano kayo, pag once kasi na ipapacertify nyo pa kasi pa-apostil yun eh. Kukuha pa kasi kayo ng mayor certification doon. Before nyo ipapa-apostil yun. So, baka pag nakita doon, hindi siya for visa application, masango yung ano nyo. Kailangan naka-indicate yung specific na for visa application. Tsaka kasi tatanungin kayo ng pag kumuha kayo ng mayor certification, kung anong purpose ng mayor certification na kinukuha nyo. Okay. So, yun, rental agreement as proof of living together. So, yun yung pinasa namin, barangay certificate, mayor certification, tapos pina-apostil namin. Pina-apostil. Yeah. Kasi isa yun sa attachment na kukunin nyo pag nagpa-apostil kayo ng barangay certificate nyo. Kasi kailangan may mayor certification siya. Kasi hindi nila i-apostil yan pag walang attachment ng mayor certification. Okay. And then, birth certificate. So, yung birth certificate niya, kailangan naka-apostil. Tapos, ipapalegalize. Mamaya guys, sasabihin namin kung paano kayo magpalegalize at saka kung saan kayong magpapalegalize, sinong kukontakin sa end ng vlog na to. And then, meron kaming valid na passport at least 6 months. So, at least valid siya for 6 months. And then, meron kaming mga supporting documents na sinend din. Yung Holy Union certificate namin as supporting documents. Naging supporting documents na lang siya. Kasi nga, hindi tayo nagsama ng 2 years. Hindi, kasi dun sa part kasi na i-upload nyo, meron kasi dong nakalagay na marriage certificate kung sa spouse or registered partner, ganun. Tapos sa cohabiting, ganun din. So, sa amin kasi, hindi namin pwedeng ilagay yung Holy Union certificate namin doon kasi nga hindi siya legally recognized. Hindi naman kasi registered partnership yung pinaganon. So, yung proof of living together,
yung ilalagay yung attachment doon. Yun yung barangay certification na kinuha ko. Yun. So, yung Holy Union certificate namin, ginawa na lang siyang supporting document. Kasi may category kasi doon na other documents na pwede kang mag-submit ng supporting documents. So doon namin siya in-upload. Tapos yung Holy Union certificate namin, pina-apostil din namin sa DFA. So yun, yung pinasa namin. Tapos, ikaw na nandito sa Finland, parang ikaw na nasa Finland, ini-evaluate, ina-assess talaga kung kaya mo bang mag-sponsor nung spouse mo. So, madami kang kailangang i-prepare. So, nakalagay din lahat sa Enter Finland kung ano-ano yung mga documents na kailangan mong ipasa. Una, bank statement for the past 6 months. So, yung bank statement, makukuha mo lang siya through online. Gaya ako, Nordia ako, kailangan mo lang mag-login sa computer or basta computer, hindi sa cellphone kasi hindi mo makikita. Mag-login ka lang doon, tapos i-English mo lang siya para makita mo kung nasaan doon. I-download mo lang, madali lang siyang kunin. So, 6 months ang kukunin. Yun, bank statement for the past 6 months. Tapos, copy of latest tax card mo, tax decision, at saka tax return. So, lahat ng to, makukuha mo lang din sa omavero.fi. Madadownload mo doon lahat-lahat. Employment contract. Yung employment contract na sinubmit ko, yun din yung old na contract ko pa, yung pinaka-unang kontrata ko pa nung pumunta ako dito sa Finland. Tapos, payslips for 6 months. Yung payslip naman, madadownload mo lang din sa Omaposte mo, basta 6 months. Tapos, passport photo issued by police. Diba dito sa Finland, pag nag-apply ka ng, for example, police ID or passport, nung nag-renew ako ng residence permit ko nitong last, may valid pa kasi akong passport photo na issued ng police. So, yun yung sinubmit ko. So, around 20 euro ang babayaran. Passport copy pa pala. So, passport na copy at saka lahat ng may stamp na pages ng passport mo, kailangan mong i-photocopy. Kailangan mong i-submit din. I-scan mo siya. Scan mo siya. Yung passport bio page mo, tsaka yung may mga stamp pages na may stamps doon, kailangan mo yung i-scan kasi i-upload din yun. Tapos, PK1 Plus. Itong PK1 Plus na form, pwede mo lang siyang i-download sa interfinland.fi lang din siya. So, ito, i-fill up mo na ikaw dito sa Finland na sponsor. Tapos, ikaw rin ang pipirma. Importante na ma-fill upan mo siya ng maayos. Kasi may mga reason. Nakalagay doon na sa PK1 Plus na kailangan mo siyang i-fill up ng maayos at saka ng honest. Na legible siya. Oo, kasi magiging isang reason siya para ma-reject ka. Kung siguro makita nila na may mga hindi nagko-coincide sa mga... Kasi may fill upan ka rin doon sa Enter Finland. Except dito sa PK1 Plus. Pero halos the same lang din. Lang siya. So, dapat kung sinasabi niya, consistent yung mga sagot niyo doon. Kasi yung PK1 Plus na form kasi, ito yung may mga tanong doon. Ang mag-fill out nito, dapat yung sponsor. Kasi nagkamali kami dito eh. Ang nag-fill out kasi dito, ako. So, ako yung pumirma. So, yung dumating kami sa VFS, tinanong ako kung sino daw yung nag-fill out ng PK1 Plus. Sabi ko kaming dalawa. Sabi naman talagang dalawa. So, parang naguluhan kasi kami doon na part. Ay, ayun, nung nakita niya na ang pumirma is ako, yung applicant, ang sabi niya, hindi daw dapat ako. Dapat yung sponsor. Kasi yung sponsor dapat yung mag-fill out. Buti na lang, kasama ko siya noon. Nandun siya sa baba ng VFS. So, pinatawag siya, pinakyat siya. So, nag-countersign siya dun sa form na pinasa namin sa VFS. Nag-countersign siya dun. Kasi dapat siya talaga yun. Tapos sabi niya, i-update lang din yung Enter Finland. So, bagong PK1. Yung may pirma ko. Pag sa Enter Finland kasi, once na may sinabit kang documents dun, hindi mo siya pwedeng tanggalin na. Hindi mo siya ma-remove. Hindi mo na siya ma-remove. Kaya careful. Yun. Tsaka siya, kaya ang ginawa namin, pinahabol na lang namin. Kami nag-download kami ulit ng PK1 Plus na form. Tapos, siya na yung sumagot dun siya. Tsaka na lang, electronic signature na lang kami. Electronic signature na. Nilagay namin dun. Additional documents na naman siya dun. Tapos sa pinakalas ng PK1, doon din sa pinilapan mo, no?
pinakalas doon, merong kang ilalagay doon na parang letter. Remarks. Hindi naman siya letter, pero parang remark siya na parang mag-support or parang ano bang tawag nito? Yung para kasi yung may mga documents ka na in-upload doon. Kung sakaling may mga parang Gusto kang may mga kumbaga hindi naman parang may parang discrepancy ba silang makita or mga hindi siya pasok doon sa hinihingi nila ng mga qualifications or requirements, kailangan mong i-support yung documents na yun. Kailangan mo siya i-explain kung bakit ganun. Bibigyan namin kayo ng insights kung paano namin ginawa yun. Kasi meron kaming incident nakatulong talaga yun. Na nangyari yun. Na yung feeling ko na baka ma-question tayo dito kasi hindi siya pumasok dun sa qualification ng hinihingi ng kumbaga category na in-applyan namin na permit, residence permit. Kasi 'di ba dun sa cohabiting nire-record doon na at least 2 years kayo nagsama or living together. Sa case kasi namin, hindi kami mamabot ng 2 years. Wala pa kaming tenancy contract. Diba? So, ang ginawa ko lang, kumuha ko ng yung barangay certification at saka in-state ko doon na 17 months lang kaming nagsama. Which is, yun naman talaga ang totoo. Honest kami. So, doon sa part na sinasabi niya na kailangan mong, kung may mga discrepancy dun sa documents na yun, kailangan mong i-support siya. May mga remarks kang ilalagay doon to support doon sa ng documents. Yun yung part na yun. So, in-explain ko lang doon na yun na kung bakit hindi kami umabot ng 2 years kasi yung time na nagsama kami is yun yung height ng pandemic. So may mga travel restrictions, may mga quarantine period. So yun. At saka yung time na din, yung time din na parang kailangan mo nang umalis, di ba? So na-deploy sila ng ganitong date. So kailangan maging specific ka. Kasi para makita nila yung date ng kung bakit ganito, bakit ganito lang yung pagsasama nyo, hanggang dito lang. So yun. Parang justify naman natin yun. Na-justify naman yun. Confident na justify yun. Kasi lahat naman, alam naman natin nangyari yung global pandemic na yun, di ba? Ang dami talagang mga tao na stranded. So yun ang isa yung sa nangyari sa amin. At saka, inano ko din doon na nagpakasal na kami sa Pilipinas. Di ba? So parang kumbaga, napakasal na kami. So parang gusto namin i-continue yung parang gusto plano namin maging strong yung namin doon, application namin. Kaya in-upload din namin yung Holy Union certificate namin. Isa yun sa nagpa-strong ng application namin. Nilagay pa natin doon na parang gusto natin i-continue dito sa Finland, kung gusto natin maging live, kasi dito sa Finland, na-accept nila yung LGBT na relationship, na open dito, ganyan. Na gusto namin magka-family dito, yung mga ganun. Yung mga, kumbaga yung kung mga plano nyo din sa Hindi naman siya detalye talaga na ganun. Pero parang parang may insight sila kung ano yung magiging buhay nyo dito sa Finland pag nagsama kayo, parang ganun. Ayun, tsaka nakatulong yun. Tsaka isa din yun sa napansin namin na parang naging update ngayon sa Interfinland. Kaka-check lang namin. Kaka-check lang namin. Hindi yun kasi siya nakalagay sa Interfinland dati. Parang naglagay sila ng parang additional information regarding doon. Basahin mo, babe. Basahin ko. Basahin niya. Kasi wala yun. Wala talaga yun dati. Walang guide na ganun sa amin. Kaya siguro dahil sa atin. Siguro nga. Baka dahil sa amin to. Ay, ang galing nila. Kasi, parang dagdag na nga natin dun sa Interfinland. Diba sinabi ko yun na meron kasi dito. Nabasa lang din namin. Feeling ko nagka-idea sila dahil sa atin. Ay, char. Galing natin. Mali yung meron silang ina dito na na weighty reasons, yun. Weighty reasons, mabigat na reason. So, you can also get a residence permit for weighty reasons. Also, if your relationship does not meet the criteria listed in Section 3. So, yun Section 3, yun sinabi ko na at least 2 years na
nagsama kayo. Ayun. The applicant must always meet the other conditions mentioned above. When you are applying for a residence permit, you must give us reasons why you think you should get a residence permit, although you have not lived together with your cohabiting partner for 2 years. Ay, feeling ko dahil yan sa atin. Dahil lang sa atin. A weighty reason could, for example, be pregnancy or the fact that you were living together with your cohabiting partner but your cohabitation was interrupted for a compelling reason that did not depend on your partner. Tayo talaga yan. The Finnish Immigration Service will always evaluate on a case-by-case basis whether the reasons you give make it possible to grant you a residence permit. At least, diba, may chance pa rin kahit hindi kayo umabot ng 2 years. So, may mga instances na baka may nangyari sa inyo, kaya hindi kayo nag-live in together for 2 years. So, may mga reasons na parang, yun na nga, yung napaka-considerate naman nila. Na-interrupt yung cohabiting relationship nyo. Na, yun, dapat may mabigat na rason. Doon yun na siya, doon yun na siya i-explain. Para ma-defend nyo yung So, justify siya. So guys, sabihin namin sa inyo kung saan kayo mag-i-email pag nagpa-legalize kayo ng mga documents ninyo. So, lalagay ko dito sa screen. Ayan. consulate.mni@gov.free. Ayan. So, mag-i-email kayo sa kanila na magpapalegalize kayo ng documents. Ano yung ginawa mo dati? Ako kasi, nag-inquire muna ako, nagtanong muna ako kung yung ipalilegalize na document, magkano yung babayaran, gano'n, ano yung kailangan i-prepare, yun. So, magre-reply naman sila sa'yo. So, kailangan naka-apostle na yun bago ka mag-email sa kanila. Kasi, syempre sa pag-apostle, maghihintay ka pa ng ilang araw, di ba? So, kailangan kasi lahat ng mga documents na yun naka-apostle. Pero hindi lahat ng documents ililegalize. Ang nililegalize lang nila yung mga issued lang ng PSA. Ang nire-require lang naman ng Finland for legalization, birth certificate and marriage contract lang. Yun talaga yun. It's a must. Pero, aside sa ibang document, wala na. Yun, pinalegalize ko yung birth certificate ko. Kasi hindi naman nila ililegalize yung Holy Union certificate namin kasi nga hindi siya issued by PSA. Hindi nila lilegalize yun. Kailangan, PSA issued siya or yun talaga, yung registered talaga sa PSA na mga documents yung nililegalize nila. Yun. Sinumar, nag-legalize sila ng Sinumar. Siyempre, kung may bala kayo na magpakasal dito sa Finland, so kailangan ipa-legalize niyo yung Sinumar niyo. Pero may bayad ang pagpa-legalize. Guys, hindi siya free. May bayad siya. Tsaka mahal. 3,700 per document. Kung marami kang pa-legalize, laki din ang babayaran. Tapos, isi-send nila sa'yo doon yung bank account na kung saan magde-deposit kayo ng payment nyo. At saka kasama na doon sa payment nyo, additional fee para sa courier fee. Kasi isi-send back nila, i-mail back nila yung document sa'yo . So, parang around 300 yata yung binayaran doon. So, bibigay naman nila lahat ng details doon kung magkano yung courier fee, magkano yung babayaran sa legalization. So, i-total mo lang yung amount na yun yung i-deposit mo sa account ng consulate. Tapos, meron din doon, ibibigay din nila yung address, mailing address nila kung saan mo isi-send yung document. Tsaka lahat ng mga nag-i-email sa inyo guys, i-check nyo lagi kung may mga attachments Kasi minsan naglalagay sila ng attachments. So, baka may mga forms doon or mga ganun na kailangan yung i-open para hindi nyo lang ma-miss out. Tapos, pag nag-send kayo ng document sa kanila, maglagay kayo sa paper ng mailing address nyo. Kasi babalik nila yan sa inyo . Yung mailing address nyo at saka yung active mobile number nyo. Tsaka kung sa case ko kasi, lalo na pag yung mga residence area na mahirap i-locate,
dapat maging specific talaga yung address nyo. May landmark? Sa akin kasi nilagyan ko siya ng care of yung karinderya na nasa baba ng bahay namin. Although, ano lang naman, mabilis lang sanang ma-locate yung address namin. Kaso, yung residence area, hindi na kasi residence area yung sa amin, commercial area na siya. So, yung house number namin, hindi na makita, ganun. So, kailangan talaga maglagay. Nilagyan ko siya ng care of para mas mabilis nilang mahanap yung address. Tsaka ano din, pag once na send out yun na yung documents dun sa consulate, always keep your lines open kasi baka hindi nyo kasi siya matatrack eh. Pag sinend-back na ng consulate sa inyo yun. So, makatatawag yung courier sa inyo na i-deliver na yung document sa inyo. Pag hindi kayo nakasagot o nahirapan silang i-locate yung address nyo, baka ma-return to sender. Yun yung mahirap. Magdi-delivery attempt yan, tapos hindi nyo naman ma-locate yung ano nyo kasi hindi nyo siya matrack eh. So, possible, ibabalik yan nila dun sa consulate. Ganun. So, kailangan bantayan nyo yung phone nyo baka may tumawag na taga LBC. LBC yung pinadalhan pala. Baka hindi nila sagutin, baka akala nila parcel. Yun, LBC yung papadalan nyo pala guys kasi yun yung ano nila, preferred na courier nila sa LBC. Yeah. Tsaka ang LBC, sa amin kasi Mindanao pa kami. Prayo kasi nila pina-prioritize nila yung mga documents na mini-mail. So sa akin parang 3 days lang yata na-receive na ng consulate kasi mag-i-email sila eh na-receive na namin yung ano mo. Tapos nag-follow up ako yung na-receive na nila siguro after 6 days, nag-follow up ako ng email sa kanila kung na-send na ba nila sa akin yung documents. Kasi, ang time frame kasi dati nasa 3 to 6 days, di ba? Depende siguro sa area. Depende sa area. 3 to 6 days din yung ano. Kasi sa Metro Manila naman dati, 2 days lang nare-receive na nila sa Luzon. Kaso ngayon, marami kasing nakapending eh. Maraming nakapending na mga document for legalization. Kasi yung latest na email ko sa kanila, yun yung sabi niya. So, parang umaabot na ng 7 to 12 days yung time frame ng ano nila. Parang almost 2 weeks yung legalization, lalo na pag malayo kasi siguro mas matagal. Kaya minsan mag-follow up na lang kayo ng email kasi magre-reply naman sila. Tsaka i-update nila kayo na send na namin yung documents mo, ganun. At saka minsan nagsisend sila ng tracking kung meron pag nano pa. Pero minsan nag-update sila na gano'n, nasa-send out na. So yun, kailangan nyo din mag-book syempre ng biometric. Siyempre sabihin din namin kung saan kayo mag-book ng biometric. So kailangan nyo mag-email ulit. Pag nag-book kayo for biometric, kailangan natapos nyo na lahat-lahat dun sa Interfinland. Kailangan, as in, natapos nyo na lahat, nakabayad na kayo. May babayaran pala guys sa 460 euro. 470 euro. Nababayaran doon sa Interfinland. So, ang ginawa namin, yung bank account ko dito sa Finland, ang ibinayad ko doon. Pero nasa Pilipinas kami noon nung natapos namin ang Interfinland. So, ganun yung ginawa namin. Pag natapos nyo na lahat-lahat, na-submit nyo na lahat-lahat sa Interfinland, saka pa kayo pwedeng magpabook ng appointment sa BFS Global sa Manila. So, naman sa Manila. Meron kayong pagpipilian. Kung saan mas prefer nyo, saan kayo mas malapit. Pwede siyang sa Manila, pwede rin sa Cebu. So, ilalagay namin dyan yung format na ginawa ko nung nag-email ako sa VFS Global. Kasi kailangan nakalagay yung detalye doon. At saka yung preferred date na kunin yung schedule. Tapos, mag-aantay kayo ng email nila. At mayroon silang i-attach doon na appointment letter. Yung appointment letter na yun, kailangan nyo siyang i-print kasi hahanapin yun ng mga guard doon sa BFS Global na confirmation na meron nga kayong appointment. So, ipapakita nyo lang yan, kailangan nyo lang siyang i-print.
So, ganun siya. Tapos pala guys, yung address ng BFS Global hindi na doon sa dati, kung saan kami nag-biometric. Saan siya nag-biometric? Lumipat na sila ng Plaza yun dati. Lumipat na sila ng address. Ilalagay ko dito kung saan na sila lumipat ng address. Sa Manila, yung sa Manila. Oo. Nasa ano na sila? Manila pa rin. Sa Manila pa rin. So, yun, pagka nag-biometric na, mabilis na lang yun. Masusundan nyo na lang pagdating nyo ng BFS Global. Masusundan nyo na yun. May mga mag-guide naman doon sa inyo. May mga security guard. Tatawagin kayo kung sino yung Finland. Tsaka dumating kayo 2 hours prior sa scheduled appointment nyo. Kasi minsan i-accommodate din naman pagka maaga. Pagdating doon sa loob, may mag-guide naman na ganyan. Tapos basahin nyo lang talaga yung yung email nila. Kasi may mga instructions na binibigay sila. So yun, ang pinaka-importante talaga, na-highlight nila yung mga importante doon, yung mga gagawin nyo. Pagdating doon sa loob, lahat-lahat ng in-upload nyo doon sa Enter Finland, lahat-lahat ng documents, kailangan yung dalhin original at saka photocopy. Kung hindi kayo nakapag-photocopy, may photocopier din doon sa loob. Mas mahal lang yung bayad. Kaya magpa-photocopy na kayo before kayo pumasok. May babayaran kayong 5,600 plus something. Parang processing fee, tsaka yung courier ng LBC pagka isasend yung residence permit card niyo sa address niyo. So, yung mabilis lang sa loob. May interview ba? Mayroon interview, pero sobrang basic lang na interview. Ang Tell me something about yourself. Ang inaano lang naman nila is yung documents. Pagdating mo kasi doon, may mag-guide sa'yo kung saan kang booth na magpipila, magaganda. So doon sa BFS lang, ang purpose lang naman doon is appearance para to make sure na ikaw talaga yun. To prove yourself. To prove yourself, yun lang yun. Tatanong lang naman nila yung patunayan mo sa sarili mo. Passport mo. Yun, kukunan ka ng biometrics. Tapos na yun lang yun. Tapos yun na, after nun, kakahinga na kayo ng luwag. Kasi natapos nyo na lahat. Parang finally, natapos na mapapansin nyo pag ginawa nyo. Mapapansin nyo pag nag-login kayo ulit sa Enter Finland nyo. Mag-green na siya. Nagsastart na yung processing niya. Hindi na yung kagaya dati na nakikita. Naka-red pa kasi siya ng una. May diary number na kayo, may ganun. So yun makikita, customer number. So doon mo makikita na ongoing na yung process ng papers. Pwede nyo din i-track kung nasaang queue na kayo. Basta nakalagay doon sa baba, parang chatbot doon sa baba. Lagay nyo lang yung, kamo. Lagay nyo lang yung diary number nyo doon. Tapos makita nyo na kung pang ilan kayo. Kasi nung siya una, nasa 1-4. Hindi naman ganun ka-accurate yun. Hindi naman siya ganun ka-accurate. Pero at least makita nyo kung moving siya. Talagang nag-move yung parang may lang sila na ito yung queue na pinaprocess namin ngayon. Pero it doesn't mean na yung queue na yun, yun yung yun yung kumbaga, yung talaga yung pang-ilan ka. Kasi kung sa akin, 1,700, nasa 1,700 ka pa. Ganun. Hanggang nag-1,100, hanggang nag-1,000. Kumbaga, lahat ng pre-process nila na application doon before you. Na 1,700. Pero hindi naman siya, kasi mabilis nga lang yun sa akin. Ayun. Tapos yun guys, mag-aantay na kayo ng decision. Yun na yung parang kayo, hindi nyo alam kung ma-approve o hindi. Pero may time na parang baka hindi ma-approve. Pero siya positive na positive talaga siya. So yun, mag-aantay ng decision. Pag naka-receive kayo ng 2 email na magkasunod, ng no reply at may requested fee, yun na yun. Tsaka pala, isa pala, mostly nag-update sila, nag-email sila sa sponsor. Sa akin sila nag-email. Sa sponsor sila nag-email. Kaya yung mga sponsor nyo, or kayo mga sponsor, kailangan chine-check nyo lagi yung email nyo. Kasi hindi sila sa applicant nag-update. Ba't kayo? Sa sponsor sila nag-update. Kasi baka may mga hihingin na mga documents na kailangan nyo i-upload, gano'n. Tapos hindi nyo siya agad nakita yung email. May lang kasi siya, may specific time lang kasi naibibigay sa inyo na kailangan kumbaga ma-comply nyo yun. Kasi pag hindi nyo na-comply yun sa ganun na specific time, i-reject na yung application mo. Ganun. So, yun lang guys. Yung vlog namin masyadong mahaba na. Pag may mga tanong kayo guys, mag-comment lang kayo at itatry namin sagutin. Magbasa kayo sa Enter Finland. Doon talaga, nandun na lahat.
nandun talaga lahat ng information na kailangan yung malaman. Tsaka kung may mga balak kayong ibang i-sponsor na under family ties, din nandun din lahat. Basahin nyo lang talaga, intindihin nyo. Ganun. Kung merong mga nakalagay doon na medyo naguguluhan kayo, hindi kayo sure, yun, tanong nyo lang. Pwede naman, kung tanongin kaya nyo lang namin, si Spike. kung kaya namin namin sagutin. So yun lang guys, salamat kung umabot kayo dito na part. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin, sa vlog ko, at saka sa TikTok ko. Ang dami nagtatanong, as in, nag-aabang ng vlog na to. Ayan. So, thank you guys and see you on our next vlog. Ay, hour na. Bye!